Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sandali! Sabay na napalingon si Gavin at ang guard sa kasama niya. Nakita niyang kumakaway niyang kaibigan, si Renzo. Nabuhayan siya ng loob na makita to. Lumapit to sa kanila at inakbayan siya. Sir, kaibigan ko to at kakilala ko may-ari ng airport na to. Pumayag na siyang papasukin si Mr. De La Vega. Napanganga siya sa sinabi ni Renzo. Kailan pa to nagkaroon ng kaibigan na may-ari ng isang airport? May hindi ba siya alam? Napatingin sa kanya ang guard. Ganun ba? Sige, pumasok ka na. Pero bilisan niyo lang ah. Naiiling na sabi nito. Okay, thank you. Ani Renzo. Tinapik pa nito ang balikat ng guard. Oh, halika na. Baling nito sa kanya. Mabuti na lang at nasundan kita. Ikaw talaga? Kumikilos ka ng walang plano. Paano kung hindi ako dumating? Eh di hindi mo naabutan si Laren at siguradong umiiyak ka na. Pasalamat kami kaibigan kang gwapo na matalino pa no? Saan ka pa? Nang aasar na sabi nito. Puro kalokohan? Kaya hindi sineseryoso ng mga babae. Hinila siya nito papasok pero may isang bagay ang gumugulo ngayon sa isip niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito kanina lang. Oh, tulala ka. Nakakunot ang noong tanong nito. Anong iniisip mo? Totoo ba yung sinabi mo? Tiningnan siya nito na masama. Malamang hindi. Ikaw lang naman ang kaibigan ko, di ba? Ikaw, baka may hindi ka sinasabi sa akin. Ano? Hindi. Ngumisi ito. Ang sweet? Ako lang talaga? Tigilan mo nga yan. Nakakainis to. Natawa ito. Biro lang para namang hindi ka pa nasanay sa akin. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Bilisan mo na, baka makahalata yung guard. Pabulong na dugtong nito. Thanks. Emosyonal niyang sabi. Salamat kasi kahit alam mo marami akong pagkakamali sa buhay, andito ka pa rin at handang tumulong. Hindi ko akalaing sa kabila ng mga nagawa ko, kaibigan pa rin ang turing mo sa akin. Maraming salamat, Renzo. Ipinapangako kong pagkatapos nito babawi ako sa'yo. Huminga to na malalim. Gavin, kaibigan kita. Ano mang pagkakamali ang nagawa mo, iintindihin kita. Alam mo yan, higit pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo. Pero sana hindi ka na nagdadrama, no? Alam mo namang sensitive ako sa mga ganyang bagay. You know I hate drama. Maging siya ay natawa. Fine. Tara na nga. Hanapin na natin ang asawa mo. Anito, naglakad sila na naglakad para hanapin ang asawa niya. At ilang minuto din ang lumipas bago nila nakita ito na nakaupo sa waiting area. Nakaupo ito katabi ang mga magulang nito. Pinakatitigan niyang mukha ng asawa. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kagandang asawa niya. Sa isiping yun, hindi na naman niya maiwasang magsisi. Talagang ang nasa huli talagang pagsisisi. Ang laki ng sinayang niya. Ngunit sa kabila ng mga pagsisising nararamdaman niya, hindi niya pa rin magawang lapitan ng asawa. Natatakot siya dahil nasisiguro na niyang hindi ito makikinig sa anumang paliwanag niya. Tumikihim si Renzo. Oh, ano pang hinihintay mo? Pasko? Lapitan mo na kaya? Parang hindi niya kayang lumapit. Parang hindi ko kaya. What? Nandito na tayo. Ngayon ka pa aatras? Masyado kang naduduwag, bro. Patunayan mo na nagbago ka na kaya mo na siyang panindigan. Sermon ito. Bro, kung ayaw mo siyang tuluyang mawala sa'yo, gumawa ka ng paraan. Sabi nga nila, kapag gusto mo maraming paraan, at kung ayaw naman maraming dahilan.
Ngayon kung hindi mo siya kayang lapitan, anong dahilan? Ayaw mo ba siyang makasama? Akala ko ba kaya tayo nandito ay para sayuin siya? Yumuko siya. Ayoko mapahamak ang baby namin kung lalapitan ko siya at kakausapin. Baka ma-stress lang siya kapag nakita ako. Paliwanag niya. Nakakainis naman to. Magpakalalaki ka nga. Ano? Papayag ka na lang na iwan ka niya kasamang anak niyo? Ako yung unang nang iwan sa kanya, Renzo. Aniya. Habang titig na titig sa magandang mukha ng asawa, napakaamo ng mukha nito. Pero sa likod nun, alam niyang puno yon ng sakit. Nakangiti ito, ngunit baka sa mukha nito ang lungkot. Laren, bulong niya sa sarili. Ayaw lumapit, pero sa nakikita ko, gusto mo siyang lapitan. Come on bro, lapitan mo na. Last chance mo na to oh. Sige na, lapitan mo na. Kakausapin mo lang naman siya eh. Sasabihin lahat ng gusto mong sabihin. At kung ano mang maging desisyon niya, dapat maging handa ka. Umiling siya. I can't. Why? Dahil iniisip mo yung mga bagay na nagawa mo? Pero ganun talaga yung buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Lahat nagiging bulag sa katotohanan. Nakakagawa ng mali at patuloy na nagkakamali. Hindi ka nag-iisa, marami kayo. Ang dami nang nasabi ni Renzo, pero ayun pa rin siya at hindi pa rin makapag-isip ng gagawin. Kung lalapitan niya to, anong sasabihin niya? Siguradong hindi to maniniwala sa kanya katulad ng sinabi sa kanya ni Renzo. Kung iniisip mo hindi siya maniniwala, tigilan mo na. Dahil kung iniisip mo yung mga sinabi ko sa'yo kahapon, kalimutan mo na yon. Paliwanag ni Renzo. Huwag mo siyang pangunahan. Malay natin, mahal ka pala niya. At hindi na yun imposible dahil alam nating pareho na nasasaktan mo siya. Ibig sabihin nun mahal ka niya. At malay mo, hinihintay ka lang niya magtapat ang nararamdaman mo. Isipin mo, Gavin. Babae si Laren. Hindi niya aaminin hanggat hindi ko yung nauuna. Ganyan ang mga babae ko minsan. Ma-pride. Alam mo naman siguro yon. Napatango siya. Tama ka. Lahat ng sinabi mo'y tama. Hay, salamat naman. Natutuwang sabi nito. So, lalapitan mo na? Umiling siya. Hindi. Umawang ang labi ni Renzo sa gulat. What? Yes. Seryosong tugon niya. Hindi pa to ang tamang panahon para magkausap kami. Malalim pa ang sugat na dinulot ko sa kanya. Kailangan munang mawala yun bago ko sabihin sa kanyang nararamdaman ko. Masaya na ako makita siya, kahit sa huling sandali lang. Naniniwala naman ako magkikita pa kami. Masaya, pero tutulo ng luha mo? Biro nito. Huwag ka nga magpatawa. Seryosong usapan to. Naaasar na sabi niya. Oo na, lapitan mo na kasi. Bago pa siya makasagot, narinig na nila ang pagtawag sa mga passenger. Napatingin siya kay Laren nang tumayo ito. Tatalikod na sana siya nang magtama ang paningin nila ni Laren. Naroon ang gulat at pagkamangha sa mata nito, ngunit agad din yung napalitan ng galit at lungkot. Ang malungkot nitong mga mata ang unang dumapo sa paningin niya. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito. Nanikip ang dibdib niya na makita kung gaano yung kalungkot. Nandito ka pala? Malamig na sabi nito. Kasama mo ba si Celine? Congrats nga pala ha, matutuloy ng kasal niyo. Napatingin siya sa mga magulang nito, ngunit kaagad ding nag-iwas ng tingin ang mga ito sa kanya. Marahil ay galit pa rin ang mga ito sa kanya. Pero walang kasal na magaganap. Gusto sana niyang sabihin yon, pero dahil duwag siya, kagaya ng sinabi ni Renzo, hindi niya sinabi. Wala siyang ginawa kundi tingnan ng asawa sa mata. Hindi niya magawang magsalita, ngunit nang lampasan siya nito, saka pa lang siya nagkaroon ng lakas na kausapin to. Sandali lang. Pigil niya dito ng ilang hakbang ng layo nito mula sa kanya.
Tumigil naman to ngunit hindi siya nilingon. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa'yo. Pero hindi kita pipigilang umalis. It's your choice and decision, so I will respect it. Napayuko siya matapos sabihin yun. Na mag-angat siya ng tingin, naroon na sa harapan niya si Laren. Tahimik na nakatingin lang sa kanya. Walang emosyong makikita sa mukha nito. Gusto niya tong pigilan, gustong gusto niya, pero hindi niya magawa't masabi dito. Lumuluhang hinawakan niya to sa pisngi. I'm sorry, Laren. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ko, kahit para sa anak lang natin. Emosyonal niyang sabi. Lahat ng ginawa ko pinagsisisihan ko na. What happened to you? Noong nakaraan lang halos ipamukha mo sa akin na may lalaki ako at hindi ko yung ama ng baby ko. Tapos ngayon, sasabihin mong anak natin? Seryoso at walang emosyong sabi nito. I'm sorry. Mabilis niyang tugon. I'm sorry if I have to say that. Hindi yun totoo. Tumango-tango ito. Okay, kung wala ka nang sasabihin, maaari na siguro akong umalis. Ayoko maiwan ng eroplano. Natigilan siya. Sa paraan ng pananalita nito, parang isang kakilala lang siya para dito. At mukhang atat na tong umalis. Nabitawan niya to at nahihiyang umatras. Pakiramdam niya ay ibang taong kaharap niya. Wala na ang Laren na kilala niya. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil siya ang dahilan ng pagbabago nito. Gusto pa niyang sabihin na wag na tong umalis. Ngunit ayaw lumabas ng mga salita sa bibig niya. Hindi na siya nakasagot. Natagpuan na lang niyang sarili na umiiyak. At mas lalo pa siyang naluha nang hindi na niya matanaw ang asawa. Bro, tama na yan. Nakakahiya oh. Kalalaki mong tao, iyakin ka? Ikaw pa talagang umiyak sa inyong dalawa? Ikaw bang buntis ha? Pinilit pang magpatawa ni Renzo, pero kahit anong gawin nito mananatili siyang umiiyak. Hindi nito napapagaan ang loob niya, mas lalo lang siyang nakakaramdam ng lungkot. Kung hindi siya nito pinigilan kahapon, baka napigilan pa niya si Laren. Ano, okay ka na ba? Kailangan ko nang umuwi. Paalam ni Renzo na nakasilip sa bintana ng driver seat. E di umuwi ka? Tugon niya, saka mabilis na bumaba ng sariling sasakyan. Uy, galit ka ba sa akin? Ano sa tingin mo? Kung sana kahapon ko pa siya pinuntahan, malamang kasama ko siya ngayon. Wow! Ikaw pa tong may ganang magalit? Ikaw nga tong aayaw pa lumapit kanina. Umalis ka na. Talagang aalis ako. Ako na nga tong concern, ikaw pa tong galit. Pasalamat ka nga tinulungan pa kita kanina. Pinaandar nito ang kotse at naiwan siyang nakatulala. Patawad Renzo. Naghahanap lang siguro siya na masisisi sa nangyari. Pero ang totoo, siya lang yun. Siya lang dapat ang sisihin. Nang makapasok siya sa kabahayan, hindi niya inaasahang makikita pa niyang kaisa-isang taong nanakit at sumira sa tiwala niya. Seriously? Ano pang ginagawa mo dito? Binigyan niya to ng masamang tingin. Ngayong nakita niya ulit ang dating kasintahan, parang gusto na naman niyang umiyak at magmukmok, pero hindi nasasaktan pa rin siya. Kundi dahil nagagalit siya. Pero pinilit niyang sariling patigasin ang muka para naman maisip nito na wala siyang pakaalam. Umupo siya sa tapat nito kung saan magkaharap silang dalawa. Parehong seryoso at walang mababasang emosyon. Ngunit si Cindy ang unang sumuko. Mabilis na nangilid ang luha nito, saka unti-unting tumayo at lumuhod sa harapan niya. I'm sorry. Humihikbing sabi nito. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Sorry? Ano namang magagawa niyang sorry mo? Mawawala ba niya ng sakit na binigay mo sa akin? Dahil sa pagpili ko sa'yo, nawala sa akin si Laren pati ang anak ko. Dahil sa'yo iniwan niya ako. Mabuti pa umuwi ka na. Wala kang mapapala dito. Tatayo na sana siya nang pigilan siya nito sa braso.
Hindi nito binitawan ang braso niya. Nakaluhod ito habang hawak-hawak ang isang braso niya, gamit ang isang kamay nito habang ang isa naman ay sa laylayan ng t-shirt niya. Please, makinig ka muna sa akin. Hindi ko sinasadya. Umiiyak ito at hindi niya yun kayang makita. Kahit papaano'y minahal niya to at pinahalagahan. Pero yung sakit na nararamdaman niya, hindi niya yung kayang kalimutan na lang basta. Bitawan mo ko. Matigas na sabi niya. Umalis ka na. Pero hindi nakinig si Celine. Hindi mo ba gusto marinig ang dahilan kung bakit ko nagawa yun? Natigilan siya. Oo, gusto niya marinig. Pero natatakot siya malaman ng totoo na niloko lang talaga siya nito. Huminga siya na malalim bago muling harapin ang dalaga. Then explain why. Bakit mo ako niloko? Salamat. Ani Celine. I don't need your thank you. Naiinis na sabi niya. Sabihin mo lang kung bakit ka nagsinungaling sa akin. Okay. Huminga ito na malalim. Siya naman ay napaupo sa dati niyang upuan at ganun din ang ginawa ni Celine. Una, gusto ko muna mag-sorry. Pinutol niyang sinasabi nito. Pwede bang itigil mo ng kakasorry mo? Narinig ko na yan. Just get straight to the point. Okay. Nauutal niya sabi niya. Tinaasan niya ito ng kilay na makita niyang nag-aalangan pa tong magsalita. Magsasalita ka ba o hindi? Kasi sinasayang mo lang yung oras ko. Naiinis na talaga siya sa babaeng to. Kevin, kasi nagawa ko lang yun dahil sa mga magulang ko. Tuluyan na tong umiyak at tila nahihirapan pang magsalita. Gusto nila magkatuluyan tayo dahil mayaman ang pamilya nyo. Nagawa ko yun dahil sa pera. Pero hindi ko yun ginusto. Sinusunod ko lang lahat ng utos nila sa akin. I'm sorry. I'm sorry, Gavin. I'm sorry. Dahil sa pera? What the? I'm sorry. Kailangan ko lang gawin yun para sa parents ko. Maniwala ka. Hindi ko gustong saktan ka. Umiiyak na paliwanag nito. Nakagat niya ang sariling labis sa pagpipigil na masigawan si Celine. Hindi siya makapaniwala. Wala siyang ginawa kundi mahalin to. Pero pera lang palang habol nito sa kanya. Kevin, pasensya na. Celine? Dahil lang sa pera? Alam mo bang sobra kitang minahal? Tapos sasabihin mo sa akin na nakipagrelasyon ka lang sa akin dahil sa lintik na pera na yan? Hindi na niya napigilan ang mapamura sa sobrang galit at inis na nararamdaman niya. Sabihin mo nga sa akin, minahal mo ba talaga ako? Nakita niyang nagulat si Celine sa tanong niya. Kevin, mapakla siyang tumawa. Fine, don't answer it. Mukhang alam ko ng sagot. Kevin, intindihin mo naman ako. Intindihin? Ikaw pa talagang iintindihin ko? Ginagago mo ba talaga ako, Celine? I'm sorry. I'm sorry. Bumuhos ang matinding emosyon ng dalaga. Minahal kita, pero mas mahal ko na siya. Nasuntok niya ang sofang kinauupuan sa narinig. Kagat ang labing pinanisikan niya ito ng mata. Oo na, siya nang minahal mo. At ako yung ginamit mo lang para sa pansarili mong layunin. Ang tanga ko, di ba? Naniwala ko sa'yo. I'm sorry. Umiiyak pa rin ito. Hindi ko sinasadya. Sana sinabi mo na lang sa akin agad. Baka natulungan pa kita. Hindi mo ko kailangan gagawin ng ganito. Gusto niya tong saktan, ngunit ayaw niyang maulit ang mga ginawa niya kay Lauren. Gusto na niyang magbagong buhay. I'm sorry, Gavin. Lintik na sorry yan. Tigilan mo na, okay? Nanggigigil na sigaw niya. Gavin, umalis ka na. Tinalikuran at iniwan na niya ito at nagtungo na lang sa kwarto niya. Nagkulong siya roon saka pinagbabato lahat ng kanyang mahahawakan. Pisit na buhay to.
Lasing na lasing si Gavin kinagabihan. Mag-isa lang siya ngayon sa bahay niya dahil pinauwi na muna niya si Manang sa probinsya nito. Dahil ayaw niya na may kasama, gusto niyang mapag-isa. Wala siyang pakaalam kung malasing siya. Wala namang saysay ang buhay niya. Hey, umiinom ka na naman. Gusto mo ba magkasakit ka? Saway ni Renzo sa kanya. Isa pa tong KJ eh. Alam mo kaysa uminom ka dyan, bakit hindi mo siya puntahan sa Amerika? Kayang-kaya mo naman siyang sundan, kaysa naman nagpapakalunod ka sa alak. Napaupo to sa tabi niya at nakikiinom. Okay na sila ni Renzo. Hindi naman talaga sila nag-aaway na matagal. Palagi siya nitong iniintindi. Ganun to kabait kaya maswerteng babaeng mamahalin nito. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Sagot niya habang patuloy pa rin sa pag-inom. At least ako marunong tumanggap ng responsibility. Napatingin siya dito. Bakit? Nakabuntis ka ba? Nagtatakang tanong niya. Sinamaan siya nito ng tingin. Nakabuntis agad? Marami namang pwedeng maging responsibilidad ah. Grabe to. Sabi nito sabay inom. Napailing na lang siya. But wait, bakit ka nga ba nagmumukmok dito sa bahay mo? Obvious ba? Sarkastikong tanong niya. Tila nang aasar pang sabi nito. Dahil iniwan ka? Tumango-tango pa ito. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig, no? Lahat nababaliw kapag nawala ng taong minamahal nila. Mahal mo na talaga siya, no? Sinamaan niya to ng tingin. Oops, sorry. Wala akong sinabi. Bawi nito sa sinabi. Hindi na nga lang ako magsasalita. Obvious naman kasi na mahal mo. Hay, sayang talaga. Nasa harap mo na pinakawalan mo pa. Tiningnan niya to na may nanlilisik na tingin. Halata kasing pinaparinggan siya. Ngunit ang lahat ng sinabi nito ay may punto. Paano nga kaya kung sundan niya si Lauren? Haharapin kaya siya nito? Nag-isip siyang mabuti ng mga hakbang na gagawin. Tama sila. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Siya ang may kasalanan. Kaya kung gusto niyang mabuo ulit ang pamilya niya, kailangan niyang sumugal at harapin ng lahat. Hindi pwedeng umupo lang siya at walang gawin. Napangiti siya nang may maisip. Titigil na sana siya sa pag-inom at sisimulan na niyang plano niya. Anong ngiti yan? Nakakatakot ah? Don't mind me. I'm just thinking of ways on how to deal my wife. Aniya, saka diretsyong uminom ng beer sa bote. At sa tingin ko, baka alam ko ng paraan. Sure naman dyan oh. Sinundot-sundot ni Renzo ang tagiliran niya. Halatang lasing na rin ang loko. Not now. I tell you once I'm ready. Pinag-isipan pa niya kung paano niya gagawin ang plano. Malaki ang nagawa niyang kasalanan, kaya siguradong hindi siya basta-basta mapapatawad ng asawa niya. Kaya kailangan niyang umisip ng paraan na alam niyang makakausap niya si Lara ng maayos. At para magawa yon, kailangan niya maghintay ng tamang oras at panahon. Kailangan niya tong bigyan ng panahon makapag-isip. Ngumuso ito. When is that? Who knows? I'll inform you in no time. Ang daya? Napailing siya dito at pinabayaan na lang na magmakdol. Sisiguraduhin niyang sa plano niyang to, hindi na makakawala sa kanya si Lauren.